Basically kasi, according to a report ng isang weekly logistic news, isang transportation manager sa Shizuoka, Japan is piniblame niya yung mga anime. Specifically si Truck-kun. Dahil nasira yung reputasyon ni Truck-kun. Kilala niyo ba sino si Truck-kun? Hindi. Yung truck na nababangga ng mga protagonist. Oh, yun si Truck-kun. yung truck na namamangga. May character na siya. Ang sabi kasi ng manager na yung logistics industry daw is parang nasira yung reputasyon nila. Dahil dun sa mga anime na gumagamit nung trope na, yun nga, yung main character is namamatay gamit yung mga truck na nababangga sila. Ganun. So, yun, bago ka-expand ng thoughts niyo. So, panood kayo nung isikay. Totoo ba yun? Kawawa naman. Hindi naman pa yung mga isikay. Ganun talaga realidad. Yung mga truck talaga yung nakakapatay ng tao. Diba? Real talk lang. Kuya, dito madalas ganun yung aksidente na... Ano ba sa atin? Jeep o bus? Or ano? Hindi, truck talaga. Truck din, mas madalas. maraming truck Talaga. ata Kasi aksidente. yung nila, di ba kasi yung vantage point ng truck, iba, kumpara dun sa mga mas mabababang panang sasakyan. Context lang guys, nagda-drive kasi ng truck si Shell. Kalala, no? Pero kasi yun, kaya talagang madalas, yun yung reason, kasi hindi nila nakikita, iba yung... Poor visibility, masyadong mataas. Iba yung... Pero iba siya dun sa yung mga truck naman na ginagamit sa anime, parang normal lang na parang van. Maliliit lang na parang pick-up Oo. lang na... Hindi yung truck na parang pang factory talaga eh. Oo. Parang wala naman akong nababalitaan. Delivery truck lang na maliit, no? Oo, parang madalang lang naman yung ganun. So, hindi ko alam bakit. So yun, hindi ko alam bakit siya nagreklamo. Wala naman sinabi kung bubagsak ba yung sales. Ang sabi lang niya, Kaya. reputasyon daw eh. So, Baka naisip nila na generalize na hindi magagaling yung mga driver ng truck nila. Ganon. Pero ba't Kaya palagi sinisisi may yung na-aksidente? anime? Yun yung hindi ko magets doon. Bakit nila nililink and sinisisi sa mga anime? Bakit ganon? Dahil lang na may mga ganong incidents sa mga anime. specifically, anime talaga yung biniblame eh. Kaya nga, So, diba? ano pa siya, hindi lang yung news outlet pa, weekly logistic news. So, technically, yung mga usapan nila, mga truck, ganun, mga delivery. Tapos bigla na rin sinabi eh, bad trip na ako sa mga truck eh. Parang ganun eh. Ay, bad trip na ako sa mga anime na yun eh. Parang Pero ganun. ang uncommon nga na di ba may truck accident sila sa Japan? Parang wala man nga minsan eh. Oh, iba yung unalive na nangyayari usually. Oo. Oh. Ingat Pero lang sa atin mga pa yung mas wording. Marami. Pero, Weird. Ang weird talaga niyan. As in. comedy, Siguro, no? So, yun nga. wala na lang siya Kiri- maisip i-blame. Hindi ko din magets kung bakit. Mababasil Siguro sila. nasaktan siya na bakit Sobrang ganito? Di naman mahal kami yung ganito, truck niya. Mahal niya yung job niya. Huwag yung awayin si Truck-kun. Wala siyang ginawa. Inosente si Truck-kun. Nalala ko nga yung kay Kazuma nga, di man siya nabangga eh, natakot lang siya. Hindi matay siya. Natake Heart sa attack truck. lang siya na akala niya may parating na truck. Yung pala mabagal lang siyang gumagano. Yes. Si Kazuma po sa Konosuba. Highly advised, panoorin nyo. Yes, napakaganda pong show na yun. Balik ko na lang sa mga audience. So, ano ba masasabi niyo? Totoo ba to? Guilty ba si Truck-kun? Tama ba yung reputation hit dun sa mga trucks? Let us know in the comments. Si Eugene, una ko naalala pag nasagasaan siya ng anime. Ay, oo nga, no. Shoutout po sa mga... Sila Pinoy Feed 10, Taho Zoyer, at sila Grim Hub 6, si Irof Yama. Yun. And then salamat ulit sa subscribe Bicolano Gamer. Napasubscribe kasi siya nung nakita niya sumasayaw siya kanina eh. And then salamat din sa mga chatters natin at sa mga users na sa in-chat na sila Agile1220, Bicolano Gamer, Kuma Mars ng Pasupa, sinabi siya na kanina, si Nier, si Pearly Shell, si Pride Rice Gaming, Reconnecting Page, saka si yung host natin na nawawala ngayon, Sides. So yun, if I na-miss out ako, sorry, babawi ako next time.